pag tumimo sa atin mga salita ng Diyos, hindi ka na mag-aalala sapagkat walang kakulangan sa lahat na natatakot sa Kanya. Amen? Walang kakulangan, minamahal. Hindi ka mag-aalala, minamahal. Sapagkat pag ikaw ay manols God, nagpapahalaga sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng ating pinakamahal pa Jesus. Basahin po natin, minamahal, sa Mateo 9:27 hanggang 30. Dito po sa Mateo Kapitulo 9, tatang 27 hanggang 30. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nagsisigaw at nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Na magagayo kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." 30, at nangadilat ang kanilang mga mata at mahigpit na pinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, "Ingatan ninyo sino may huwag makaalam nito." Amen. Amen! Amen! Ever shout, praise the Lord! Tingnan niyo po, minamahal. Sinabi ng ating dakilang Diyos, nananampalataya ba kayo na kaya kong gawin ito sa inyo? Amen? Tingnan niyo po, minamahal. Dapat nagkaroon, sa tagal natin paglilingkod sa Panginoon, dapat nagmamatured po tayo sa paglilingkod. Amen? Alam niyo po, marami po napapahamak na mamana ng palataya na dahil hindi po nila sa pagsampalataya sa ating dakilang Diyos. Mayroon po tayong isang kapatiran, medyo nahihilo lamang po siya, minamahal. Ngayon po, nagpa-counsel po sa atin. Ang sabi niya, "Kuya, minsan nahihilo ako." At yung nga po, pina-check up po nila, ay nakita mayroon pong bukol sa kanyang ulo. At ang sabi ng doktor, findings ng doktor, operahan, tanggalin yung bukol. Ngayon po, nagpa-counsel, kaya nga, ang niyo po mga abang lingkod, hindi po kami nagtuturo na umasa sa tao, kundi tayo po'y nagtuturo na umasa sa ating Panginoon. Hindi po masama, God, ang pagamutan, minimal, pero itinuro sa atin ating beloved parents in the Lord, sa Diyos walang imposible. Amen? Kaya minimal, sabi po natin, lagi po kayong dumalo. Mag-overnight prayer po kayo. Manamahal, pagagalingin yan ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po na mahal, dahil po may pira, nakalikom na po ng 800,000 manamahal sa pampaupira. Alam niyo po yung ating mga kapatid nakakalakad, malakas. Manamahal, marami na po ko naobserbahan na kahit gaano kakalakas, pag nagpa-opera ka, manamahal, delikado ang buhay. Amen? Alam niyo po, manamahal, pumunta ng ospital, magpa-opera na, naka-schedule niya for operation, sinundan pa rin po namin sa ospital. Pinalalahanan, pinag-pray, manamahal. Pero, yun nga po yung pananampalataya. Pagkatapos maoperahan, minamahal, naging lantang gulay na siya. Wala na siyang lakas. Samantalang nakakalakad, minamahal, nakapagsalita, pero nakatapos maoperahan, lantang gulay na siya. Within 3 months, minamahal, sa kanyang pag-aalaga sa kanya, ng kanyang beloved husband, minamahal, kinuha na siya ang kanyang buhay. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Ganun po, manamahal, minsan, manamahal, pag tayo po'y, manamahal, hindi manampalataya sa ating dakilang Diyos. Pero tignan niyo po, manamahal, yung mga Kristiyano na mamatay mabuhay kay Kristo,
Sabi nga, ang hindi magmahal sa kanyang buhay, mas lalong magkakaroon. Pero pag minamahal mo ang iyong buhay, mas mawawalan. Kaya yung mga Kristiyanong handang mamatay sa paglilingkod kay Kristo, mas lalong pinapahaba ang kanilang buhay. Amen! Mula na paglingkod, minamahal, ating pong mahal na kapatid, maraming bukol sa katawan. Dati, minamahal, nung wala pa siya sa malapay noon, laging operasyon. Naoperahan lagi. Pero minamahal, alam niyo po, nung mababalitaan niya na magkukrusada, minamahal, sapagat nag-preach siya, minamahal, sabi niya sa kanyang panalangin, mahal na Panginoon, sabi niya, Diyos ko, nawa magkaroon din ng gawain dito sa Santa Cruz. Napanood niya lang sa television yung gawain. Gusto niya makarating sa dako ng Maynila. Hindi niya alam, mayroon palang gawain na po sa Santa Cruz, Zambales. Yung kapatiran na ito. Sabi niya, Panginoon, naway magkaroon ng gawain din dito. Tama-tama, nagkaroon ng krusada sa dako ng Santa Cruz, Zambales. Alam niyo po, dumalo siya. Nung makarinig siya ng mapatuto ng ating dakilang Diyos, nagpapagaling ng masarit-saring makaramdaman. Sabagat napapanood na nga niya sa television, mga kapatiran nagpatuto, minamahal. Pag uwi niya, itinapon niya lahat ng kanyang mga gamot. Amen? Sabi niya, mas mahigit ka, malapay noon, na magpapagaling sa akin. Napon niya naman walang pag-alilangan. Tingnan niyo po, minamahal, nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Anong sinabi sa mga bulag? Minamahal, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Amen? Everyone say praise the Lord. Dahil nakita ng Diyos, nananalig siya sa malapay noon, tingnan niyo po yung kanyang mga bukol na alis sa papamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Imbis na operahan, minamahal, lagi siya nasa ospital, lagi nagpapa-opera, minamahal, bumalik-balik yung kanyang karamdaman, minamahal, pero na naglingkod siya sa malapay noon, nanampalataya siya sa ating dakilang Diyos, hanggang ngayon, hindi na po na-operahan ng ating mga kapatid. Amen? Ang kanyang beloved husband, si Colonel, minamahal, praise God, Barira, minamahal, Colonel po siya. Sumasama lang siya una, minamahal. Pero, minamahal, nakita nga niya ang kanyang asawa'y gumaling. Minamahal, isang araw, mayroon din pala siyang karamdaman, skin disease. Minamahal, na hindi gumagaling, libre siya sa gamot. Minamahal. Pero, minamahal, sa kanya pong patuloy, pagsama sa kanyang asawa, isang araw, napansin niya, minamahal, wala na ang kanyang skin disease sa kanyang katawan. Amen? Nagpatuloy sila sa paglilingkod sa malapay noon. Dahil nga po, nakita nila, minahal God, ang kapangyarihan Diyos, pinahaba ang kanilang buhay. Amen? Everyone say praise the Lord. Ganyan po ang pananampalataya, minahal God. Tingnan niyo po, sabi ng talatang ito, sa 28, at nang pumasok siya sa bahay at nagsilapit sa kanya mga lalaking bulag, at sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Nang magkagayoy kanyang hinipo ang kanilang mga mata at sinabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo. Amen? At karakadang kami ni Walskat dahil nga sila po'y naniniwala sapagkat wala na po'y posible sa Diyos, minimal, ang kanilang mga mata ay nadilat karakadaka. Amen? Everyone say praise the Lord. Minamahal, alam niyo po, minamahal, buhay ang Diyos. Amen. Buhay ang Diyos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Alam mo, may patutuko saglit, minamahal yung aking mata. Halos umabot ng 4 months. Yata yun, minamahal, kundi po ako nagkakamali. Ito po'y natamaan ng blade, ng grinder. Talagang halos masilaw ito. Hindi ako makatingin ng sa liwanag. Minsan, hindi ko sinasabi, minamahal, pagpunta namin sa Balaybay, nagdadrive ako ng gabi, naka-sunglass ako. Nasisilaw ako, minamahal. Hindi ko maititig. Hindi ko maidilat yung aking mata. Pero, minamahal, God, patuloy lang. Narinig ko yung patuto ng ating mga kapatid na mabubulag na siya. Talagang bulag na pala siya, minamahal. Ating beloved preacher, Brother Andib, minamahal, Mercado,
nabutas ng kanyang mata, tumutulo ang nana at dugo kasama. Minamahal, at wala na siyang paningin. Ano yun po ang kanyang panalangin? Ang sabi niya, malapay nun, makaaninag lang ako ng kaunti, sapat na sa akin. Sabi niya kanyang asawa, ipa-check up na natin ang ating mata. Hindi, sabi niya, ang Diyos ang magpapagaling sa akin. Nagpasting siya ng 3 days, minamahal. Yung kanyang mata, minamahal, dinilat ng ating mahal pa Jesus. Tumutulo ang nanat dugo, minamahal. Ni-restore ng ating malapay noon. Binuo ng ating dakilang Diyos ang kanyang mata. Amen? Malaki ang nagagawa ng pananampalataya. Amen? Ever say, praise the Lord. Minamahal, kahabagan ng Diyos, yung aking mata, pinagaling 100% ng ating malapay noon. Amen? 2 bisis na ito, minamahal. Noon, bumaon yung steel bar. Paghigit ko minamahal ng bakal, minamahal, yung gansa, matulis po yun. Paghigit ko minamahal, paghigit ko ganyan, tumama sa eyeball ng aking mata. Pumasok sa loob, minamahal. Pero iningatan ng ating dakilang Diyos. Grabe, minamahal God, ang pag-iingat ng ating malapay sa atin. Amen? Kaya nga minamahal, sa Diyos, pag tayo na ng palataya, hindi tayo ipapahiya ng ating malapay noon. Mapapahiya ka lamang, minamahal, praise God, kung hindi ka 100% nananalig sa ating malapay. Pagkatulad ng alon ng pananampalataya mo, huwag mong isipin na tatanggipin mo ang nais ng iyong puso. Amen? Ever say, praise the Lord. Minamahal, basahin po natin. Tingnan niyo po, sa Marcos 11:23, walang naidudulot ang pag-aalinlangan. Dito Hanggang po, 24. dito po sa aklat ni San Marcos, kabanatang 11, ang talata po'y 23 hanggang 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. 24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Amen. Ever say, praise the Lord. Kahit na gabundok na kalaki ng iyong problema, walang imposible sa Diyos. Amen? Kayang lutasin niya ng ating malapay noon. Kahit minamahal, hindi na kayang pagalingin ng doktor, kayang pagalingin ng ating malapay Jesus. Ketong, minamahal, kapatiran po natin, nung marinig, minamahal God, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, minamahal, nahirapan siyang lumakad sapagkat makirot habang inilalakad niya ang kanyang karamdamang ketong, dadalo sa gawain makarating, minamahal. Tingnan nyo, nagsumikap, minamahal, ngayon, malinis na siya. 3 sila magkakapatid sa dako po ng Alaminos City. Pinagaling sila ng ating dakilang Diyos. Dahil yan po sa pananampalataya. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo po, minamahal. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba sa dagat, at hindi nag-alinlangan sa kanyang puso, kundi nanampalataya na mangyayaring sinabi niya ay kakamtin niya yaon. O, tingnan niyo po, minamahal. Dapat, minamahal, praise God, huwag tayo mag-alinlangan ang ating puso. Minamahal, praise God. Sabihin natin, kaya nga yung ating pong sinasambit, minamahal, binabantayan niya ng ating dakilang Diyos. Amen? Binabantayan niya ng ating dakilang Diyos. Kung ano po yung sinambit natin na pag-alinlangan natin, yun ang gagawin ng ating dakilang Diyos sa atin. Pero pag sinabi mo, naman, na kayang-kaya ng Diyos na pagalingin ang ating mga taglay na karamdaman, talagang mangyayari po yan. Amen? Kaya nga sabi dito sa 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay ninyong dinadalangin, tiningi, manampalataya kayo, natatanggapin nyo
at kakamtin ang bawat hinihingi inyo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya minsan, minimal, maalala ko yung mga patutunan mga kapatiran, yung mga beloved preachers natin. Dati, minimal, wala daw po silang mga sasakyan. Alam niyo po, yung dalawang preacher na ito, na naghahayo, nakakita sila ng brand yung sasakyan. Ang sabi nila, balang araw, magkakaroon tayo ng ganyan. Ay sabi naman ng isang preacher, totoo yan, mangyayari yan. Nakita nila yung aeroplano, mahal, lumilipad. Sabi nila, minsan, mangyayari sa atin, sasakay tayo dyan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mahal, nangyari po, mahal. Ngayon, may mga brand yung sasakyan na sila. Nangyari din po, mahal, na nakasakay sila ng eroplano sapagkat na-assign sila sa ibang bansa, mahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya kung ano yung sinambit natin, mahal, at mayroon tayong pananampalataya, mahal, mangyayari anuman ang ating hihingiin sa ating dakilang Diyos. Kaya minsan, minimal, makakakita ka ng brand new sasakyan, ilians mo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ilians mo, balang araw, mangyayari yan. Amen? May pananampalataya ka. Gawin mo lang, mapaluguran mo ang Diyos. Amen? Huwag kang magpatigil sa gawa ng diablo, minimal, buskan na pag-alinlanganin ka. Dapat, minimal, talagang kahit na pinipigilan ka, abanti ka lang. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya naman, tingnan niyo po, sa talatang ito, basahin po natin. Unang Juan, 3:22 hanggang 23. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 22 hanggang 23. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po sa talatang ito na nabasa po natin. Mayroon pong kaugnayan ito sa ating pong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Kaya kung ano po yung sinasambit ng ating mga labi, minamahal, ito po'y pinangyayari ng Diyos. Kaya kung reklamador ka, minamahal, praise God, hindi po mangyayari yung kahilingan. Katulad nga, minamahal, minsan sa pangyayari doon sa mga Israelita, dahil sa reklamo nila, minamahal, God, na hindi nila mararating yung pangako ng Diyos. Amen. Yun po nangyari. Napahamak sila sa ilang. Kaya sabi nga ng verse 14, verse 28, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Kaya naman, tingnan niyo po, kung ano po yung nasasambit ng ating mga labi, yun ang gagawin ng Diyos. Kaya kung nag-aalilangan ka, hindi mo kakamtin yung mga panalangin mo. Pero pag ikaw ay nananalig 100% sa ating dakilang Diyos, natatanggapin mo ang bawat hiningi mo naman, yan po'y mangyayari sapagkat nakita ng Diyos ang iyo pong mga gawa sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po naman sa talatang ito, nabasa natin, at anuman ating inihingin ay tatanggapin natin sa Kanya. Amen? Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mautos at ginagawa natin ang mga bagay na nakalugod sa Kanyang paningin. O, tingnan niyo po, matatanggap mo pala ang iyong inihingi, manamahal, sapagkat manamahal, napapaluguran mo ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nga, manamahal, paluguran mo ang Diyos. Hindi mo hanapin yung sarili mo. Yung hanapin mo, yung mapaluguran mo ang Diyos. Hanap ka ng hanap, manamahal. Ay ngayon pala, manamahal, napakamahal ng ginto. Halos 10,000 na pala per grams, manamahal, sa pure gold. O hanap ka ng hanap. Hindi mo naman mahanap. Tagal mo na naghahanap.
halos mabankrupt ka na sa kahanap, mas lalo ka naghihirap. Bakit? Hindi ka nananampalataya sa Diyos. Nahadlangan ang pagdalo mo. Pati pagbibigay mo, hindi ka magbibigay na dahil sayang, gagastusin ko na lang sa treasure. Amen? Sa paghanap ng kayamanan. Pero hindi mo alam, ang kinatataguan ng kayamanan ay nasa ating dakilang Diyos. In Him, we are complete. Amen? Pag nasa Diyos ka, kumplito ka na, hindi ka magkukulang. Amen? Kolosas 2:3. Pakibasa po. Dito po sa Colossus Kapitulo 2, talatang 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Amen. Suggest. Jesus, at sa Kanya tayo napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Amen. Amen. Everyone say praise the Lord. Tingnan niyo po, sinabi sa talatang ito, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Amen. Siya po lahat ang kinatataguan. Amen. Nasa Kanya lahat. Paano mo makakamit yung biyaya na yan? Sinabi na nabasa natin, magbigay lugod ka sa harapan ng Diyos. At anuman ang iyong hiningi, ibibigay sa iyo. Tatanggapin mo. Amen? Sabi nga doon sa talatang 10, minamahal, tingnan niyo po, and ye are complete in Him, which is the head of all principalities and power. Nasa Kanya lahat. Ang kapangyarihan. Nasa Kanya, minamahal, ang pagpaparangal. Nasa Kanya lahat, minamahal. Amen? Kaya kung nasa Kanya ka, minamahal, kumplito ka na. Kung nagtitiwala ka sa Kanya, kompleto na, hindi ka magkukulang. Tingnan mo, mga kapatiran, kahit ng gaanong kahirap, kailan sila pinagkulang? Dahil sa kagalakan nila, kainitan sa paglilingkod, gumagawa ng mga himala ang Diyos sa kanila. Amen? Pinupunuan ng kanilang pangailangan, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Habang sila nagtitis sa paglilingkod, gaano mang kahirap, minamahal, habang sila nagpapatuloy, minamahal, tingnan niyo po, pinagyaman sila ng ating dakilang Diyos. Amen? Dati-rati mo naman karag-karag ang mga sasakyan. Ngayon, brand new na. Dahil po yan sa kanilang kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Last verse po natin, minamahal. Kailangan mapaluguran mo ang Diyos. Hanapin mo ang kanyang lakas. Amen? Sa ano mahanap ang kanyang lakas, minamahal God? Sa magitan ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Basahin po natin last verse. Kronika. Dito po sa aklat ng unang Kronika, kabanatang 16, ang talatay 10 hanggang 11. Mangagpakaluwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galak ang puso niyaong nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord. Hindi po lang minsan, sabi dito, hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Amen? Araw ng Miyerkules, mayroon tayong gawain. Kaya wala ka namang ginagawa sa tahanan, dito maluka na lang. Pagpapalain ka palagi. Hanapin mo lagi ang mukha ng Diyos. Saan mo mahanap? Minamahal, hindi mo naman makikita ang mukha ng Diyos. Yung kanyang presensya, panabikan mo. Yun, lagi kang nakadalo sa gawain ng Diyos. Amen? Sabi nga dito, mangagpakalwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Glorify Him. Amen? Luwalhatiin mo siya. Amen? Ang kanyang pangalan. Magalak ang puso na yung nagsisihanap sa Kanya. Hindi malungkot na para ka natambakan ng talagang gabundok na problema. Amen? Saan ganun man na mahal, dadalo ka, lungkot-lungkot ka man na mahal. Pag nandito ka, pasayahin mo ang iyong puso sa presensya ng ating dakilang Diyos. Amen?
Oh, sabi dito naman, mga galak ang puso yung nagsisihanap sa Panginoon, hanapin nyo ang kanyang lakas. Amen? Saan ba malakas ang Diyos? Amen? Pag napapaluguran mo siya, Manalas God, bababa ang kanyang presensya, Manalas God, diyan ka. Panumal, pagpapalain, kabundok na problema, malalayas yan sa pangalan ng ating Malpesos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord.